Hello mga ka-legit Davercats, another updates po tayo kung saan isa sa mga TV advertisers products po na nanggaling sa tape ay tuluyan na lumipat dito po sa PB5. And of course, Alan Kay, may bagong bahay na talaga namang pinakita niya po dito po, at ito po ay isang katas ng pagiging host niya sa TVJ, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula, of course, nais ko magpasalamat sa mga legit Davercats, legit na mga subscribers po natin dito po sa ating pong channel. And of course, for today's video, ayan nga no, yung mga video po, yung mga pictures na ating nakikita ay isa sa mga greatest achievement no na talagang pinicture po dito po sa Facebook page ng TVJ, kung saan itong si Alan Kay nga ay nagkaroon na po ng house blessing para po sa kanyang bagong bahay. And of course, sa mga bagong blessing din na pumasok po ngayon sa TVJ, kung saan nagbabalik po no ang dati nilang sponsor din po sa branded Eat Bulaga ay nag-switch na rin po sa TVJ. Ito po siya no, panoorin natin ang video ito. Snack katutuwa. Alright. Ay, nako. Katutuwa! Opo! Ang galing mo, Mayor! Yes. Mamaya ko kakainin yan. Mamaya. Okay po, ready na po kami rito at inip na mga kasama natin Ibig dito. mo sabihin dyan sa Tarlac, meron din palaro si Mayor. Ay, dito Sen, ano ba naman mawawala pa yung palaro ni Mayor? Siyempre yung proyekto natin tuloy-tuloy yan. Pati At pabahay. ngayon naman, ang proyekto, pati pabahay, tuloy-tuloy po. Pero ngayon, ang makakasama ko ay mga estudyante, mga bata naman po. Mga bata naman ang makakasama natin. Kaya ito, umpisa na natin. I-ready mo na yan, mga bata! Oy. So another good news nga po yan na dumating sa TVJ. Ngayong Lunes lang po ay napanood natin kani-kanina lang ang So Goodbye Mga Kapatid segment, kung saan nagbahagi nga no ng isa sa mga dati po ay parte po sila ng branded Eat Bulaga, kung saan isalit sila sa mga advertisers. At nung medyo naglaylo at lumipat po sila dahil naiwan po sila dun sa generic Bulaga, finally nakabalik na po sila sa original. Talagang ito pa rin talaga yung hinahanap-hanap nila, at alam po nila na dito kasi maraming nanonood kesa po dun sa kabila, 'di ba? So katulad ng nababalitaan natin ngayon na sobrang hirap na po talagang humanap ng mga advertisers ito pong tape bulagta dahil daw di umano sa mga bad publicities na naririnig po ng mga advertisers. Kaya kung matatandaan po ninyo, ito si Paulo Contis po, siya po yung tagapagsalita nito pong nasabing noontime show. Kapag may nababalitaan silang bad news about them, binabawi po ni Paulo dun po sa kanilang telebisyon. Siyempre ayaw po nilang mabahiran yung kanila pong yung kanilang imahe dun po sa mga nanonood sa kanila, at of course sa mga advertisers. Pero syempre, hindi naman natin din mapipigilan na talagang sa kanila po, dito po sa TVJ, mas mag-uumapaw yung kanila pong mga TV advertisement. Kaya nga po itong Mr. Donut, mas pinili po niya na ganong klase ng pagpapalabas yung kanyang ginawa, kung saan meron lang siyang days na talaga makikita niyo siya, and piling-piling araw lang. Hindi katulad po ng ilang sa mga advertisers po dito sa EAT na talagang for the whole week, lagi po silang pinipicture. Pero part pa rin po siya ng advertisers na talagang nagtiwala sa TVJ. So isa yan sa mga biggest problem kasi ngayon ng nasabing generic Bulaga, dahil according po sa ilan sa mga source na pinagmamalaki po nila na meron na daw silang 30 minutes na advertisement, samantalang 2.5 hour po sila na umeere sa telebisyon. At meron pa po ilang chika na naghahanap na daw di umano ng collaboration ang noontime show na ito, kahit hindi po nila sinasabi yung pangalan ng noontime show, pero kitang-kita naman na sila talaga yun kasi kaya sila naghahanap ng pa-collab sa ibang mga programa or para magkaroon sila ng ka-collab na programa para collab din sa gastusin.
Pag nagkaroon ng collaboration yan, of course, mababawasan yung airtime nila. So, cost cutting na naman yon. Tapos, sasabihin na naman po ng kanilang mga tagapagsalita, lalong-lalo na po si Atty. Abraham Verduque na hindi raw totoo na nalulugi sila dahil hindi naman daw sila nagka-cost cutting. Yan daw po ay parte ng kanilang reprogramming, ano? Pero, syempre, hindi naman maluloka ng, hindi naman talaga papahuli ang mga netizen pagdating sa mga ganyang bagay, ano? Na kahit ano pa po, na sabihin pa po nila, talagang wala na talaga. So, ngayong araw ngayon, natuwa din po ang TBJ dahil isa sa mga nabigyan. 12, 13, 14, 21, 22. So kuya, yung nililista ko yung numero bago pa lang yung The day before. Tapos dahil ka pa. Bakit may November? Okay, Pino 10, ang birthday, August 24, 19, black 8. Si Boss, si April 28, 19, black 4. At si Boss na, umiingat ka. August 19, black 8. Sinugal ka mo yun! Pinatatango mo eh. Solid to. Si Ricardo. Hindi nag-comment. Ang laki ng bahay. Una ang mayor ng Malolos. Lola niya, tama yan. Alam mo ba kung sino unang gumawa ng Enchimada Malolos? Ay, Lola niya. Alam mo na. Pero kumakain ko, yun ang pangapatulungan ko. Nga ng regalo ngayong araw, ito pong isa sa mga legit Daver Cards. Tuwan-tuwa po itong si Bossing, no, sa kanilang nabunot at ang kanilang pong napanalunan ay hindi po mismo mapupunta sa kanya kundi ibabahagi sa kanyang ate. Ayon. Sinabi rin niya na talagang he's a legit Daver Cards. Lahat po ng mga birthday ng TBJ ginugil niya para po ipagmalaking alam niya, no? Yun po yung isa sa mga highlights ngayong araw. Tong-tuwa po si Bossing kasi nakita niya talaga na this is gonna be the original. At masasabi po natin talaga na yun ay bahagi ng kanilang programa. And of course, bago nga tayo magtapos sa ating pong updates, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating last update. Sabi ni Perdy de la Cruz, ganda talaga ni Atasha Mulak, kwela din siya, di maarte at madali lang siya makasabay sa Daver Cards. Tunay nga na sa kanyang napuntang show, di magtatagal, lalong sisikat si Atasha. God bless po. Ayan. So, salamat po sa inyong komento, Mr. Perdy. Miss Clarida Lopez also said, gumaganda si Raisa May. Nagdadalaga na, marunong na mag-ayos. Good job! Wag lang sana magsuot ng lagpas-tuhod na skirt, lalo siyang nagbumukhang cute. Bagay sa kanya ang pleated skirt at body-clinging blouses at shirt. Sabi po ni Premin Bawalan, wala nang kawalayang dalawa sila Isko at Paolo dahil nag-long-term contract na sa mga lusos. Di na pakakawalan yan kahit ayaw nila sa fake bulaga. Mainstay na lang pagpagamit sila sa mga lusos. Isa lang masasabi ko, katangahan nila Isko at Paolo di nag-isip. Siyempre po, kaya po nila tinanggap yan. Alam nila na, siyempre, for the past, diba, kung tatagal man yung kanila pong programa, nakakasigurong may trabaho na sila. Garon po yun Sabi ni Darren Dizon, sinampal na sila ng malakas ni Atty. Gozon. Pero sabi nila, hindi naman daw masakit. Kahit yung nasa bakuran nyo na alam na fake ang tape bulabda, kaya sa Showtime sila na guesting. True. Diba, kung makatandaan ninyo, hindi naman po nila ang ginawa sa tape bulabda diba na yung mga executive pupunta po sa noontime show. Sa It's Showtime lang nila ginawa yan dahil nire-reserve nila yung pagkatapos po ng kontrata ng tape dito po sa GMA ay never again. Di na po pagbibigyan ng itwood ng kanaya ng GMA yan. Maaaring It's Showtime na ipapalit dyan. Sabi ni B-Boy Tugay, hindi naman siguro nandadaya si Ma'am. Ma'am daw or Models of Manila, napanood ko yung natural lang siguro sa kanya na pumapali ang mukha niya. Saka wala naman siya nakikita sagot sa pagpaling niya. Legit din naman siguro siya TBJ kaso makayorme nga lang din. Huwag na lang siraan ng TBJ. Halata namang narilugi na ang tape. Ayaw nagkukunwari na lang. Ayun.
Totoo naman po, no? Kasi marami po kasi nag-intriga doon po sa guesting niya na nandadaya. Sa tingin ko naman, hindi naman po eh. Kasi kahit po si Bossing, sinabi niya na parang ganun yung way niya kung paano siya mag-isip. No? Talagang dinipensahan din naman siya ni Bossing sa mga pagkakataon. And kahit ilang beses po siya na inalmahan ni Miles na sa gitna lang ang tingin, diretso lang ang tingin, 'di ba? Kasi ang nila doon, ang kanilang iniiwas doon, baka mamaya somebody is coaching them, 'di ba? Yun yung iniiwasan po nila. Pero sa mga nakita naman natin, talagang legit na wala naman talaga siyang dinaya. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.